Usap-usapan ngayon nga sa social media itong si Teacher Stella Kimbo o si Madam Chair ng House of the Representative kung saan nga ay biglang yumaman ito at magugulat kayo sa kanyang mga bag, alahas at mga relo kasi nga milyon-milyon ang bili pala nito. Kaya dito ay maraming nagsasabi na noon ay simple lamang siya pero ngayon biglang yumaman ng bigla siyang naging congressman. Kaya narito guys, panoorin natin. Hindi ba pwede kasuhan si Kimbo ang mamahal ng gamit? Pwede siyang imbestigahan. Kasi hindi po enough na mahal ang gamit at beyond that. Di ba? Baka naman may explanation siya. So, kailangan tingnan natin. Baka naman heredera siya. Mayroong tagong yaman. Mga ganon. Anong sabi sa saligang batas? No person may be deprived of life, liberty, or property without due process of law. At hindi rin tayo basta-basta pwedeng magtanggal sa posisyon ng isang tao nang hindi natin pinakikinggan muna yung panig. May due process po ang lahat ng yon. Mga tanong, sabi ni Balance Skills, si PRD maingat sa paggastos, lagi niya sinasabi, di niya yan hindi niya pera yan, sa taong bayan yan. The best talaga, totoo yan. Okay, dun sa mga nagsasabing, sunos di yan gagalaw ang Congress or walang impeachment kasi matatalo lang yan sa House, hindi naman gagalaw ang House dahil natapalan na sila ng pera. I get it. Yes, of course. Pero syempre, pwede rin naman natin baguhin ang ihip ng hangin. Kapag nakakita ng mga kongresista na hindi sila magsusurvive politically, kapag hindi sila umayos ng lagay nila, then, di ba, it's also possible. Okay? Sabi ni Ma'am Aliza, ito lang yan, sa panahon ni Duterte, maraming nagalit ng congresswoman dahil pinigil ni Duterte mga kamay nilang humawak ng pera. Good point. Excellent point, actually. Dali lang po, naghahanap pa ako ng katanungan dito. Anong specific role ni PRD as admin ni Kibuloy? Siya yung tumitindig na parang may-ari ng so pwede niyang i-lease out yung property, pwede siya yung Patek daw yung watch. Grabe, mahal yun. Rolex. May panerai din siya. Mahal ba yung panerai? Rolex Daytona. Ang dami niyong alam ha. Ang galing niyo sa mga ganun. I don't know. Mahina talaga ako sa sa mga labels na ganyan. Yung mga designer ka na ganyan. Kasi nung magkakwento ka nung sec ako, kasi hindi naman kami galing sa, hindi ako dukha, pero kumbaga, hindi ko ma-afford yung mga designer clothes. So, ang usapan namin with my staff at saka yung team ko is that we will buy local. We will rely on local designers. Kasi, di ba ganun ang ginagawa eh? I remember na dun sa US, si Jackie Kennedy insisted on only US designers. Kasi nga, first lady siya. Ako, only Philippine designers. Hindi ako because I couldn't afford it anyway. So, my sister would give her yung mga napaglumaan niya na bag sa akin. But hindi talaga ako bumibili ng iba. Nagpunta nga kami sa New York, hindi ako nakapag-shopping eh. Na lang, may mga pasalubong lang, mga chocolate, ganyan. Pero, yung I talked with yung designer ko, si Toby Aranda, who used to be with Kire, talagang ang usapan namin, it must be local yung mga magkatrabaho man lang yung mga taga-tahi niya. Tapos, yung mga hindi ko mapapagawang bago, kasi nga you're only working on a limited budget, yung iba sa kamuning market ko pinili.
yung mga yung mga pang ibabaw ng paransaya, yung mga ganyan. So, you can actually dress very, very well on local alone. So, kaya ko, there's some people talaga na mahilig lang sa sa designer, yung mga foreign na designer labels pa. Nasa Sultan Kudarat si Sec Abalos. Oh. Sabi ni Mike Palengke, may artista van pa yun. Ha. Ayun, sabi ni, okay, public office, tama po siya, is a public trust and public officers should lead modest lives. Very well said. So, paano yan? Diba? So, tama. So, it is correct na kinu-call out natin, tinatanong natin dito sa ating mga opisyales, oy, ano ba? Saan galing yan? Bakit ang mahal? Bakit may ganyan ka? Now, ngayon, nung kay, panahon ni Leni Robredo, tinanong din natin, ang difference is ang dami talagang nagdi-defend kay Leni, but the questions are still valid. Diba? Valid yun. Bakit? Government official ka, pinisweldohan ka ng gobyerno, alam namin magkano kinikita mo, ngayon, explain nyo yan sa amin. Sabi ni Seira, mas malala pa ito kay Pinoy sa tingin ko, super garapal. Lahat ng budget inililipat sa kanilang pondo. Mapari-election lang o share lang talaga kumampi lang kay Tamba. 20 Fingers asks, can we not call out Congress for using the contempt action after budgeting? Kung unreasonable nga po at nagpataw ka ng penalty ng contempt, kailangan may due process. Part of due process is something like a fair trial, the equivalent of a fair trial. Kung titingin nyo, bibigyan nyo ng pagkakataon mag-explain yung kabila, pero hindi naman kayo fair mag-desisyon, so pwede pa rin questionin at i-reverse po yung contempt na yon. Nangyari po, nagwagi na nga si Lincoln Ong sa kaso niya, di ba, sa Korte Suprema, nung siya po ay pinakulong ni Senator Gordon sa Senado noon dahil sumasagot naman siya. Okay. Sabi ni Ma'am Aida, can the people demand the ombudsman to subject this blatant display of wealth? Yes. Actually, we can ask the ombudsman to investigate these officials. Dapat walang kinikilala yan, ha? Dapat walang kinikilingan, walang sinasanto. Ma'am Rochelle says, paano po yung kay Mr. Abalos na gumamit ng private plane na friend niya? Pwede rin natin hingin na imbestigahan yon. We can. Yun nga po yun eh. Pag tumatanggap kayo, then you can be questioned about it. Because you're a government official, mayroong code of ethics yan. Meron nga yung Forfeiture Act. Sabi ni Twelve, anong update sa Marriott sa gantong oras? Ay, hindi ko pa po alam. Ang only chika ko, tinitignan ko lang kung Are public officials really subject to investigation in terms of their lifestyle? Panahon ni Duterte meron, pero ang subjected to it only are the presidential appointees. But yes, the ombudsman can check lifestyle. Kasi nga, pursuant yan to RA 1379. Rick's Apothecary says, 328 million ang pinamigay ni BBM today for patients in government hospitals. Di ba mas maganda kung yung 90 billion ang ibalik ni BBM since silyo lang yung 328 million? May punto naman po kayo doon. We got a troll. Sabi niya, punta ka sa Congress hearing, doon ka magreklamo para maisagot lahat ng putak mo. Number one, hindi ito putak, but a legitimate expression of free speech. Kung ikaw ay nasasaktan, gumawa ka ng sarili mong vlog at mag-rant ka doon. You can even rant about me, but if you libel me, asahan mo, sisiguraduhin kong kasuhan kita. Okay? Number two, hindi po tamang venue ang Kongreso para dito sa mga reklamo namin. Pwede kaming magsalita ng ganito kasi nga bahagi ng karapatan magsalita at magpahayag is to call out and to criticize government officials. We are not obligated, in fact, to file these cases unless we have personal knowledge of the crime. Pero nakikita natin may ganito.
All we are saying here is that they should be investigated. Ngayon, kung ikaw mas marunong ka pa sa akin, why don't you do what you're telling me to do? Go to Congress and defend them there. Ha? Galingan mo. Sabi ni Clara Lero, true naman po, yung mga OOTD ni Madam Chair, Kimbo ay puros pambu. Uy, grabe! Grabe, meron bang ganon? Eh, okay, ka pa. Ayan. Ayan yung comments. Naghahang na naman yung comment section. Porklicious says, yung mga ni-reveal po ni VP na anomaly sa budget ng DepEd dun sa interview niya, posible po ba na ma-investigate doon? If yes, sino po pwede mag-imbestiga? Ombudsman nga po. Sabi ni, well, tama ba yung ano? Kailangan natin ng update time to time, baka na-overdose na at magkaroon na ng bagong bukas. You mean they might have partied too hard? Can you get this kitten cat, please? Thank you. Sabi ni YRMS, mag-aral muna siya ng law. Sabi ni Bads Keys, I'm a Sultan Kutarateño, hoping for Mangudadatu not to fall under the hands of Marcos. Sabi ni Lenny, Lenny with the double N, ha? Ang lambing ng cat mo. Actually, ang kulit. And magkapatid yan, Eli and Levi. Okay. Tingnan natin. Sabi ni Nicolai Ularev, RA 6713, nakalimutan daw yata ni Sec Abalos. For everybody's benefit, ang RA 6713 is an act establishing a code of conduct and ethical standards for public officials. Hey, Ronan, can you get me some water, please? Ethical standards for public officials and employees to uphold the time-honored principle of public office being a public trust, granting incentives and rewards for exemplary service, enumerating prohibited acts and transactions, and providing penalties for violations thereof and other purposes. Okay? So ano yung mga bawal dito? So meron ditong tinatawag na norms of conduct. A commitment to public interest, so always uphold the public interest above the private interest. Yun po yun, for personal interests. Thank you. Sabi dito, all government resources and powers of the respective offices must be employed and used efficiently, effectively, honestly, and economically, particularly to avoid wastage in public funds and revenue. Professionalism. Public officials and employees shall perform and discharge their duties with the highest degree of excellence, professionalism, intelligence, and skill. They shall enter public service with utmost devotion and dedication to duty. They shall endeavor to discourage wrong perceptions of their roles as dispensers or peddlers of undue patronage. Justness and sincerity. Don't discriminate, especially to the poor and underprivileged. Respect the rights of others. Refrain from doing acts contrary to law, good morals, good customs, public policy, public order, public safety, and public interest. Conspicuous consumption may be against good morals or good customs. Not dispense undue favors to their relatives, etc. With respect to appointments and so on. Oops. Responsive dapat to the public. Nationalism and patriotism. Kasama dito, commitment to democracy. Simple living. So tingnan natin itong simple living. Public officials and employees and their families shall lead modest lives and that are appropriate to their positions and income.